Magandang araw po. Ako po si Samantha Panaligan at welcome po sa aking dairy farm dito sa Sariaya, Quezon. Kinamulatan ko na po ang dairy farming dahil po ang aking mga magulang ay yun na po ang pangunahing ikinabubuhay nila sa pamilya po. Before po, hindi po ako namamakailam sa kabuhayan po ng magulang kong ito. Basta ginagawa ko lang bilang anak, nag-aaral ako, ganyan. Then since nung nag-graduate na po ako ng college, nakapagtrabaho din po ako sa office. But na-realize ko po nung time na nasa office ako na parang ang sarap ng buhay sa dairy farming kasi kasama mo ang pamilya mo, hindi mo kailangang lumayo, then may banding pa kayo after magbaka. Then noon po, after a year, nag-resign na ako sa office. Then tumulong po ako sa pagbabaka ng father ko. 1 taon po yun. So naranasan ko na hindi rin po pala biro ang magbaka. Then, pero nakayanan ko naman po. Then after a year, pinagkatiwalaan po ako ng father ko ng 3 inahing baka, gatasan. Then doon po ako nag-umpisa na magsarili na. Pero tinutulungan ko pa rin po sila sa pagbaba, sa kanilang mga baka. Then doon po, inahasa po ako sa pagpa-farming na po. Challenge din na, ayun po, unang-una, ilang taon din ko po hinulugan yun sa father ko. Yun po yung naging assistant siya sa akin. Full hinulugan ko sa kanya yung mga baka. Then, after ko po mabayaran yun po, nag-umpisa na po akong makapagpundar din po sa akin ng mga ibang investment pa. Talagang masasabi ko pong lahat ng income namin ay galing sa baka. Then, nga pong recent, nakapagpagawa po ako ng bahay. Then, kahit po nag-pandemic at nung after naman pandemic, maganda naman po ang aming naging patronage income. Kaya po, nakabili din po ako ng lote. Ayun po, na ngayon, at least nagkakaroon na po ako ng physical o real estate asset po. Yun po. Challenges ko po sa pagbabaka, na-realize ko na intense yung labor niya kasi walang day off, walang holiday, walang bagyo. Tuloy-tuloy, kailangan tuloy-tuloy kasi kapag tinigil mo na isang araw yan, maapektuhan na agad ng mga baka. Kaya, ayun po, bilang isang may mga part na hindi ko po kaya yung mga ibang trabaho na kinakailangan sa pagbabaka katulad ng mga pagtatabas ng kumpay. Pero luckily naman po, nagkakaroon kami ng katulong. Yun lang po yung hindi ko nagagawa. And then sa tulong naman po, yun, sa pagbabaka po, nakapagpundar naman po ako ng mga kagamitan. Yan, lalo na po yung grass cutter. Ganyan, napaayos ko po yung na-improve ko naman po yung iba naming equipments na kompleto utay-utay. Ayun po, hanggang sa kahit ilang baka pa yung inaabyad, kinakaya naman po. Ang mga naging assistance po ng National Dairy Authority na natanggap at naranasan ko po, una-una ay yung mga seminar para, kumbaga kahit po paulit-ulit yung mga calf rearing, good husbandry, maganda po para sa mga nag-uumpisa. Then, yun pong mga nakaranas din po kami ng free semen ng assistance po. Ayun po. At saka po yung yun po, yung pagpapautang ng baka na, ang natanggap ko po kasi una-una yung imported na nalaman ko na ang book value 130, 150. So sabi ko, napakaswerte naman namin dahil
kung saan ka ba makakautang agad-agad ng ganong kalaking halaga ng value nung isang ano. So yun, napakalaking tulong po yun sa pag-uumpisa na napagkatiwalaan ka ng isang baka po. Ang message ko po para sa mga aspiring dairy farmer, mga kabataan, at sa mga kababaihan pong na may interest po o nag-isipang pumasok sa pag-dairy farming. Ayun po, ang message ko lang is, once po kayong nasa dairy farming na, ituring po natin na ang baka natin as a family member. Hindi lang po basta gatas ang ginagatasan na kailangan mag-produce ng gatas at ibenta. Ituring po natin silang family member, best friend, at kung gaano po ka-spoiled ang mga pets natin sa bahay, ganun din po ang ituring natin sa mga baka. And hindi naman po, ang baka po kapag kung ano pong ibigay ninyo sa baka, yun po, doble po o triple pa yung balik sa inyo.